Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Ako po si Pastora Edith Marcelino ng CRC Makati. Ngayong umaga pong ito, muling samahan po ninyo kami sa pagnilay-nilay ng kanyang salita sa pang-araw-araw na programang Tinapay Mula sa Langit, our morning devotion ng salita ng Diyos. Ang ating pong tatalakayin ay nasa Book of Deuteronomy chapter 16 verses 3 and 4. At ang ating pong title ay The Feast of Unleavened Bread Associated with Passover. Bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito at sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. Ikaw ang mangusap sa amin. Ang lahat po ng matutunan namin ay magsilbing gabay at magbigay ng kalakasan sa aming espiritual na buhay. Sa iyo ang papuri at pagdakila sa iyong tanging pangalan. Amen. So basahin natin ang ating text mula po sa salin ng NLT or New Living Translation. Sa verse 3 po, sabi po doon, Eat with bread made without yeast. For 7 days, the bread you eat must be made without yeast. And when you escape from Egypt in such a hurry, eat this bread, the bread of suffering, so that as long as you live, will remember the day you departed from Egypt. Verse 4, Let no yeast be found in any house throughout your land for those 7 days. And when you sacrifice the Passover lamb on the evening of the first day, do not let any of the meat remain until the next morning. Salamat aming Diyos sa umagang ito at tunay nga na yung pag-aaral po natin ngayon. Ang Passover ay isineselebrate tuwing buwan ng Abib para i-honor si Lord dahil sa isang gabi ng month na yon, inilabas ni Lord ang mga Israelites mula sa Egypt. The Jews were given a set of instructions by God through Moses, and one of those instructions is to eat that bread of affliction the night before leaving Egypt. Nang ang mga Israelita ay umalis ng Egypt, wala na silang oras para maglagay pa ng pampaalsa o yeast doon sa bread na kakainin nila and wait for it to rise. Di na nila mahintay na umalsa pa yung tinapay. So they had to, out of necessity, make bread without leaven. Unleavened bread or tinapay na walang pampaalsa or levadura became a cultural reminder for the Passover and when God delivered them out of Egypt, particularly that God was their deliverer. Therefore, every time unleavened bread was eaten, God's deliverance from death and slavery would come to their mind. Ito yung nagsisilbing alaala nila na sila'y pinalaya na ng Panginoon mula sa kamatayan at pang-aapi o pang-aabuso ng mga Egyptians sa mga Israelita. Passover symbolizes a life without sin, a celebration of how God delivered Israel from the bondage of sin and slavery from the Egyptians. As a reminder of their exodus from Egypt, God commanded, "You must eat unleavened bread for 7 days." At yun po ay matatagpuan din po natin sa Exodus chapter 12 verse 15 na isinasabi sa talata na yun na 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw pa lang, alisin nyo na lahat ng pampaalsa sa mga bahay nyo. Hindi na ituturing na Israelite ang kakain ng tinapay na may pampaalsa sa loob ng 7 araw na yon. So, what does the Feast of Unleavened Bread mean for Christians? Ano ang significance nito sa ating mga Kristiyano? Unleavened bread was a symbol of the sinless Messiah, which is our Lord Jesus Christ, a promised Savior, the bread from heaven. It is common for unleavened bread to be used in communion since Jesus performed the first communion at the Last Supper with
unleavened bread. So, usually na-observe natin yan na every time tayo ay magkakaroon ng communion, ginagamit po doon ay tinapay na walang levadura, walang yeast, or walang pampaalsa. Dahil ito yung unang ginamit ng Panginoon nang siya ay mag-perform ng First Communion sa Last Supper. So, salamat po aming Diyos sa katuroang ito, ang word of wisdom, encouragement at reminder mo sa bawat mananampalataya. Maraming salamat po sa bawat isa na nakabahagi sa programang ito. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagnilay ng kanyang salita. Dito lamang sa programang Tinapay Mula sa Langit. Our morning devotion at 5:30 a.m. Malaya ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. God bless everyone. Happy New Year and good morning.